Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat, lalo na sa iyo Kuya Bono. Itago mo na lang ako sa pangalang Otreb. At ang kwentong ito ay para sa lahat ng tao na ang gusto lang sa buhay ay simple pero masaya. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay para kay Berto. Grade 1 ako ay sa private school kaming magkakapatid, pero grade 2 ay nilipat ako sa public kasi sayang daw ang tuition fee ko. Pero yung mga kapatid ko naiwan sa private. Salamat sa Diyos kasi nung malipat ako sa public ay naging kaibigan ko si Berto, na mas kilala sa palayaw na kalbo. Dahil hindi siya nagpapahaba ng buhok. Ayaw daw kasi niyang may nakakasagabal sa ulo niya. Kaya't lagi siyang kinakalbo ng tatay niya. As in, ahit talaga. Pero kahit kalbo si Berto ay gwapo pa rin naman at ni minsan nung maging close kami ay hindi ko siya tinatawag na kalbo. Kalbs lang kung minsan. Si Berto ay mahirap lang pero masayang kasama. Siya yung nagdadala ng kutsilyo sa bag niya. Hindi para may armas siya in case na mapatrobol, kundi para may pantasa ng lapis niya. Pero mula nung bigyan ko siya ng pantasa, iniwan niya na sa bahay nila ang kutsilyo niya. Kaya lang nung may isang araw na umakyat siya sa puno ng mangga at namitas ng bungang hilaw pa, bubut pa nga, hinanap ko sa kanya yung kutsilyo para may pambalat sana kami, pero sabi niya iniwan na nga daw niya sa bahay nila. Kasi may pantasa naman na siya. Aanhin mo ba? Tanong niya sa akin noon. Pambalat ng mangga. Hindi to binabalatan kasi hilaw pa. Kinakain to pati balat. Sagot niya tsaka kinagat ang puwitan ng manggang hilaw tsaka idinura. Tinatapon yun kasi makati yung dagta. Pero lahat nito nakakain na. Sabi niya tsaka takaw niyang kinagat ang mangga. Ginaya ko siya, Kuya Bono. Hindi siya yung masarap pero pati ang pagkakatakam ni Berto sa mangga ay nagaya ko din. Etong buto nakakain din? Tanong ko. Pwede naman kaya lang bawal yan pag may diabetes ka. Masyado kasing matamis yan. Wala akong diabetes. Kabata ko pa eh. Sabi ko tsaka ako kinagat yung buto pero napakapait naman pala. Tinawanan ako ng malakas ni Berto tsaka sinabing, wala kang diabetes pero may sakit ka naman sa utak. Uto-uto ka, tol. Si Berto yung maagang nagseryoso sa pag-ibig. Hindi ko siya makakalimutan na noong grade 2 pa lang kami ay nanliligaw na siya kay Elisa. Nakaugalian niyang pumitas ng bulaklak at saka ibibigay kay Elisa. Si Elisa ay halos kapit-bahay lang ni Berto, Kuya Bono. Ang bahay ni Berto ay halos nasa pampang lang ng ilog. Kina Elisa naman ay nasa taas lang ng ilog, tabi ng kalsada. May isang araw ng grade 3 kami, may nakasalubong kaming nagtitinda ng bulaklak ng kalabasa. 10 piso ang isang bigkes. Tol, may 5 ka dyan? Tanong niya. Meron. Pautang. Binigay ko sa kanya yung 5 pero hindi ko inaasahang bibili siya ng bulaklak ng kalabasa tsaka niya binigay kay Elisa. Si Berto yung taong hindi ka iiwan. Handang masaktan, masamahan ka lang. May 2 akong natatandaan. Una, may isang araw ng grade 3 pa rin kami, may grade 4 na nambuli sa akin. Bigla akong tinulak kaya nadapa ako tsaka ako tinawanan. Ang ginawa ni Berto ay bumuelo siya tsaka niya ibinangga ang katawan niya sa nambuli sa akin kaya natumba rin ito. Tapos tinawanan din siya ni Berto. Hinila ni Berto ang kamay ko para tulungan akong makatayo tsaka sinabing, takbo na tayo bago tayo malintikan. Run. Pangalawa, grade 4 na kami noon. May siraulong lasing noon na humarang sa amin. May dala itong punyal at hinihingan ako ng pera, pambili daw niya ng alak. Wala akong pera noon. Kinuwelyuhan niya ako tsaka niya tinutok sa leeg ko yung punyal. Sinunggaban ni Berto ang kamay ng lasing at pilit niyang inaagaw ang punyal sa lalaki pero nadaplisan ng noo niya ng punyal sanhi upang masugatan ito mula gilid ng kilay pataas sa gilid ng noo.
Sumagitsit ng dugo noon kaya't natakot ang lasing at tumakbo. Dumating ang mga tanod, dinala namin si Berto sa ospital, sa bayan. Yung lasing ay dinampot ng pulis, nakulong. Pagkaraan ng ilang araw, gumaling ang sugat ni Berto. Pero nag-iwan yon ng mahabang peklat sa gilid ng noo niya. Si Berto yung mahirap pero hindi madamot. May isang araw ng grade 4 na kami, hindi ko pala naibag yung baon ko. At siya ay may baong kanin at isang pirasong nilagang itlog na may kasamang asin. Hati na lang tayo sa kanin ko. Pero sa'yo na tong itlog, asin na lang ako. Ha? Asin uulamin mo? Oo, pwede na yun. Ang mahalaga, hindi tayo magutom. May isang araw ng linggo din noon, magkakasama kaming tatlo na Elisa at Berto. Galing kami kinatatahulyan at tinulungan namin siyang gatasan ng kalabaw niya. Pagkayari ng gatasan ay binigyan niya kami ng tig-isang bote namin na gatas ng kalabaw. Tuwang-tuwa si Elisa noon kasi paborito niya ang gatas ng kalabaw na binabahog daw niya sa kanin tsaka sasabayan ng pritong tuyo. Kaya lang nung pauwi na kami ay natapilok si Elisa at nabitawan niya ang bote ng gatas na hawak niya. Tumapon ang lahat ng laman nun. Iiyak na sana siya pero mabilis hinawakan ni Berto ang mukha niya. O wag kang umiyak. Sa'yo na tong gatas ko. Hindi ko naman paborito to eh. Ikaw paborito mo to. Kaya sa'yo na lang to. Oh, talaga Berto? Oo, basta huwag ka lang umiyak kasi pag nakikita kitang umiiyak, naiiyak din ako. Bakit? Eh kasi nga mahal kita. Si Berto yung sensitibo. May isang araw, grade 4 na kami noon. Malas na araw yun sa akin kasi bago ako pumasok ay napagalitan ako ni Daddy kasi pinakialaman ko ang kotse niya. Nakabukas kasi at nakasaksak na yung susi. Paalis na siya noon pero may nakalimutan siya kaya binalikan niya sa loob ng bahay. Ako naman si Uto, pumuesto ako sa driver's seat. Pinaandar ko yung kotse. Kumambyo, tsaka ako tinapakan ng gas. Ayun, bangga sa pader ng kusina. Ang daming sinabi ni Daddy sa akin noon. Sa kabobohan ka lang magaling. Kanino ka ba nagmana? Sa halip na magpagaan ka ng buhay ng magulang mo, nagbibigay ka pa ng konsumisyon. Akala mo ba mura lang ang pamper? Napakabobo mong bata ka. Sa akin lang gano'n ang magulang ko, Kuya Bono. Sa mga kapatid kong iba, baw sila. Bigay lahat ng hilig. Sa akin sila nagtitipid at nanunumbat. Nilipat nga ako sa public school pero okay lang yun sa akin kasi masaya ako sa public school. Kaya lang nung araw na yun na medyo tumatanda na rin siguro ang isip ko ay dala ko hanggang sa school yung anghang na mga salita ni Papa. At napansin agad ako ni Berto. Oh, gusot yung mukha mo may problema ka? Ala, napagalitan lang. Ay, walang gamot dyan tol. Kalimutan mo na lang. Masyado pa tayong bata para mamroblema, no? Si Berto yung palaban at hindi madaling sumuko. Mayroon akong dalawang halimbawa. Grade 5 kami noon at hirap ako sa square root. Kapag square root ng quiz namin, lagi akong 0 at natatakot ako kapag ganon kasi malilintikan ako sa daddy ko. Ako din, hindi ko na masyadong naiintindihan yung square root na yan pero sige, pag-aralan nating sabay. Pilitin nating matutunan para hindi ka mamroblema sa daddy mo. Ang ginawa ni Berto, Kuya Bono, ay nagpaturo siya sa teacher ng grade 2 na si Ma'am Alili. Mabait kasi si Ma'am Alili. Tinuruan naman kami at sa pagpipilit namin ay natutunan nga namin. Pangalawang halimbawa, nung isali kami sa track and field nung grade 5 pa rin kami, pinipilit naming makatakbo ng 100-meter dash sa loob ng 30 seconds. Hirap na hirap kami pareho noon pero wala siyang lubay sa kakapraktis.
Samantalang ako'y umaayaw na pero ang sabi niya, huwag kang aayaw tol, takbuhan lang to eh. Pagtanda natin, marami tayong haharapin na pagsubok sa buhay. Kaya ngayon palang matuto na tayong lumaban sa mga hamon. Walang sukuan tol. Lalaki tayo eh, kaya laban lang ng laban. Walang sukuan. At tandaan mo to, kasabihan to ng lolo ko. Ang maagang sumusuko ay maaga ding nabibigo. Si Berto na siyang laging dahilan kung bakit ako napapagalitan ni Daddy. Lagi kang nakadikit sa batang kalbo na yun, walang ambisyon yun. Kontento na yun sa ganyang buhay. Ayon si Daddy na empleyado sa munisipyo at siya ang naatasang mag-alaga at gumabay sa aming 5 magkakapatid dahil nasa UK si Mami at nagtatrabaho doon bilang nurse. Hindi ako mapasunod ni Daddy sa mga gusto niya na mag-aral mabuti gaya ng mga kapatid ko, na mag-uwi din ng medalya tuwing closing ng school year, na laging nasa bahay lang at nagbabasa ng libro. Ako, uuwi lang ako pag malapit na siyang umuwi. Pero ang labasan namin sa school ay alas 4 pero sumasama pa ako kay Berto sa kanila. Darating si Daddy ng alas 6 at kailangan nandun na rin ako para hindi ako mapagalitan. Kaya lang nagsusumbong yung katulong namin si Ate Dalia at saka yung ibang kapatid ko. Pangatlo ako sa aming magkakapatid, Kuya Bono. Panganay si Ate Jasmine na valedictorian ng elementary at high school at nung grade 6 ako ay first year na sa kursong political science na isang prelo course. Sumunod si Kuya Harvey na medyo bading at umiiyak kapag nauungusan siya ni Claudia sa Pers Honor. Tapos ako, then si Katya na bata pa lang ay nakasalamin na sa mata dahil likas sa kanya ang hilig sa pagbabasa. Sa edad na siyam ay nabasa na noon ni Katya ang buong New Testament ng Bible, King James Version. Bunso namin si Jerickson na ang pangarap ay maging Pangulo ng Pilipinas pagdating ng araw. Ako, kapag tinatanong kung anong pangarap ko, paiba-iba sagot ko. Nung una kasing tanungin ni Daddy ang dream ko, nung kinder pa ako, sabi ko gusto ko maging sundalo. Nagalit. Hindi daw yun pinapangarap dahil kahit sino daw pwedeng maging sundalo. Kaya nung grade 2 ako, ang sabi ko, pulis naman. Sabi ni Daddy, wala bang iba? Hanggang sa naging piloto tuloy ako, pero ang totoo, nung ganun ako kabata, gusto ko lang maglaro. Walang pangapangarap sa akin. Ay meron pala. Nangarap pala akong maging isang magaling na manlalangoy o swimmer gaya ni Berto kasi nung grade 3 pa lang kami, nakakalangoy na si Berto sa malalim na ilog. Palibhasa kasi likod lang ng bahay nila ang ilog. Pinapanood ko siya habang nakasakay sa ibabaw ng kalabaw na palalakarin niya hanggang sa medyo malalim na parte ng ilog. Tapos tsaka siya tatalon sa tubig at mawawala ng ilang minuto. Sisisid sa ilalim tapos pag-ahon niya, nasa ibang lugar na siya. Kaya sobra ang pagtataka ko, Kuya Bono, noong mapabalitang nalunod si Berto at hindi na natagpuan ang bangkay niya. Napakalakas ng bagyo na yun, Kuya Bono. Malakas ang hangin at ulan. Naging lawa daw noon ang ilog, animo dagat. Ilang araw kaming walang pasok sa eskwela noon. Tapos nung sa wakas ay umaraw na, may pasok na kami pero wala si Berto. Hanggang sa marinig ko ang kwentuhan ng mga klase namin na nalunod nga daw siya habang inaaahon yung mga kambing ng kapitbahay nila nung mataas ng baha sa ilog. Pati ang bahay nila inanod din ng baha kasi nga napakalapit lang nito sa ilog. Nung labasan na sa eskwela ay tumakbo ako papunta kina Berto. Pero pababa pa lang ako ng ilog ay natigilan ako dahil hindi ko na nga matanaw ang kanilang bahay. Gawa lang kasi yun sa kahoy, kawayan at kugo ng bubong. Tapos nakita ko si Elisa na parang nanggaling sa dating bahay ni Berto. Tinawag ko siya pero patakbo akong sumalubong sa kanya. Kaya lang bago pa ako makalapit kay Elisa, napansin kong basa ang mukha niya ng luha.
Totoo bang nalunod si Berto? Tumango-tango siya habang pinupunas ng kamay niya ang mga luha niya. Parang gusto ko ding maiyak nun, Kuya Bono, pero parang hindi kasi ako nininiwala eh. Sa isip ko noon, isang araw o baka bukas, bigla na lang lilitaw si Berto. Hindi yan malulunod kasi magaling siyang lumangoy. Kaya lang dumaan ang mga araw, linggo, buwan at mga taon, Kuya Bono, hindi na lumitaw si Berto. Totoo pala, wala nang matalik kong kaibigan. Bigo si Daddy sa kanyang pangarap na magawaran ng natatanging anak ng bayan award na iginagawad taon-taon sa mga magulang na nakakapagpatapos ng mga anak sa kolehiyo. Lahat ng anak. Dahil sa akin na hindi nagtapos ng college, sa kursong agriculture pa naman. Noong 26 years old ako, Kuya Bono, ay ako na lang ang naiwan dito sa Cagayan. Silang lahat ay nasa Maynila na. Nakapagpatayo si Daddy ng bahay sa Quezon City at si Mommy ay nagmamanage na ng clinic ni Kuya Harvey na noon ay isa ng cardiologist. Si Daddy naman ay nagtayo ng high-end na car wash na siya niyang minamanage. Ang panganay namin si Ate Jasmine ay hindi naging abogada kasi nagbago ang gusto niya. At siya ngayon ay isang flight attendant o stewardess at nakapangasawa ng piloto. Si Katja ang naging attorney at ang bunso naming si Jerickson ay mechanical engineer dahil pareho sila ni Daddy ng hilig sa makina, sa mga sasakyan. Ako naging hilig ko ang magtanim at mag-alaga ng hayop. Pinamanaan kasi ako ni Lolo ng 2 ektaryang lupain. Hati kami ni Marcos na pinsan ko din kaso walang hilig si Marcos sa agrikultura kaya unti-unti kong binili kay Marcos yung share niya sa lupa at ngayon ay solo ko na. Mayroon na rin akong forward na ginagamit sa pagbabiyahe ng gulay papuntang Maynila pero may driver ako at pahinante. May sarili na akong pera nung 26 years old pa lang ako, Kuya Bono. Pwede na nga sana akong mag-asawa noon kaya lang ayaw pa akong sagutin ni Elisa. Oo, Kuya Bono, nahulog ang loob ko kay Elisa noong tumuntong kami sa college. Nag-iba kasi ang itsura niya nung lubusan na siyang magdalaga. Simple pa rin siya magdala at dalagang Pilipina pa rin sa kilos at salita. At matino ang kanyang patakaran sa buhay. Kaya nahirapan akong paibigin siya. Ask me how I live till now. I tell them how. They guess they understand how long life has been. But life began again. Yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night will set me free. Nung high school kasi kami, naging playboy ako. Nabarkada ako kina Brian at may grupo kami noon na kung tawagin ay Manik. Na ang ibig sabihin ay mga anak ni Cupido. Pero madalas nilang gaguhin at ginagawa nilang manyak yung Manik.
Dahil yun sa amin ni Brian na sa edad na 14 lang noon ay nakakayari na ng mga babae. Tapos si Hildo na napakaputi at natural na mapula ang labi ay tinatawag nilang Manika, pinagkakamalang Barbie. Naka-15 ako ng girlfriend nung high school, Kuya Bono, tapos 5 nung college. Nung third year ako sa college, bigla akong napansin si Elisa. Bigla akong tinamaan sa kanya. Kaya tumigil ako sa pambababae. Lalo na noong ligawan ko na siya ng formal pero kaagad niya akong prinangka. Gwapo ka, Otreb. May kaya ang pamilya mo. Pero hindi kagaya mo ang gusto ko. Napakalayo mo sa tipo ng lalaking gusto ko. Yung simple lang sa lahat ng bagay, yung marespeto sa babae, seryosong magmahal, yung natural ang pagkatao, yung kagaya ni Berto. Naalala mo pa naman siguro si Berto, di ba? Mahirap lang siya kagaya ko. Pero yung ganong lalaki ang pangarap kong mapangasawa. Hindi yung kagaya mo. Hindi ako iyakin, Kuya Bono. Nawala nga yung best friend ko, hindi ako naiyak eh. Pero sa mga narinig ko kay Elisa, napaluha ako. Kasi ganun pala ako kadumi sa paningin niya. Pangalawa, kasi naiinggit ako kay Berto na alam kong kahit nung sinisiksik ko na yung sarili ko kay Elisa, siya pa rin perpektong lalaki para sa kanya. Pangatlo, yung pagsisisi ko kung bakit ako nagpakasira noon. At ngayon ay may masakit palang buwelta sa akin. Dahil hindi ko mapatunayan sa babaeng mahal ko na nagbago na ako. Masakit na mahirap, Kuya Bono, pero ayaw kong tanggapin na hanggang dun na lang ako. At hindi ko ma-imagine na ibang babae ang pakakasalan ko. Kasi habang pinapahirapan ako ni Elisa, ay lalo namang umaalab yung pagmamahal ko sa kanya. Oo, simpleng babae lang siya, Kuya Bono, pero ang tingin ko sa kanya ay ginto ang halaga o langit na mahirap abutin. Hanggang sa lalo pang bumigat ang mundo ko noong malaman kong nanliligaw si Mateo kay Elisa. Nung malaman ko ito, nawalan na ako ng pag-asa, Kuya Bono. Noon sa tingin ko ay tamang panahon na para sumuko. Si Mateo kasi ay halos kagaya ni Berto. Laki sa hirap, simple sa lahat ng bagay at teacher din. Nagtuturo si Mateo sa National High School sa kabilang barangay, kung saan din siya nakatira. Nakamotor lang ng badya si Mateo na alagang-alaga pa niya. Samantalang ako'y naka-pick up na Toyota Hilux kapag nagdadala ako ng gulay kila Elisa. Pero hindi ko po binili yung pick up, Kuya Bono. Regalo yun ni na Ate Jasmine at Kuya Harvey sa akin noong 26th birthday ko. Sayang naman.
para sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawala yan sa akin. May point ka naman, Kuya Efren. Siyempre, sarili ko na mismo yung halimbawa eh. Noon, tinanggap ko na lang yung kapalaran ko ng buong puso. Pinakawalan ko yung pangarap na hindi ko kayang abutin at naghintay na lang ako kung sino ang ibigay ng Diyos sa akin. Mas alam kasi ni Lord Otreb kung ano ang the best para sa atin eh. Basta matuto ka lang bumitaw kung talagang kailangan ng bumitaw. Noong hapong yun, Kuya Bono, ay nakita kong nakaangkas si Elisa sa badya ni Mateo. Napangiti pa nga ako dahil parang ang saya ni Elisa, kay luwang ng ngiti niya. Kaya lang yung puso ko, lumuluha. Tapos naalala ko yung mga binitawang salita ni Kuya Efren. Siguro tama siya. Kailangan ko nang bumitaw. Nagising ako ng madaling araw, Kuya Bono, dahil sa isang panaginip. Sinuntok daw ako ni Berto. Sobra daw akong nagulat sa ginawa niyang iyon kasi hindi ko inaasahang magagawa niya akong saktan. Kaya tinanong ko daw siya kung bakit niya ako sinuntok. Dahil duwag ka, tol. Sumusuko ka kaagad. Di ba sabi ko sa'yo noon, ang maagang sumusuko, maaga ring nabibigo. Hindi na ako bumalik sa pagtulog noon, Kuya Bono. Total ay pasado 4:00 na ng umaga. Namiss ko si Berto at ang kabataan namin. Naisip ko din, kung buhay kaya siya, mag-asawa na kaya sila ni Elisa? Malamang kasi gaya ko ay edad 28 na rin sila. Kaya nang wala na siya. Wala na si Berto at ako. Papayag ba ako na mapunta si Elisa sa iba? Hindi. Kaya nung umagang iyon ay nagpunta ako kina Kuya Elias na alam kong gising na at ginagatasan na ang 2 kalabaw niya. Bumili ako ng 2 bote ng gatas tapos kinatok ko ang tindahan ni Ate Bernarda para makabili ng tuyo. Tapos dinala ko kina Elisa na kagigising lang noon at ikinagulat niyang makita ako ng ganon kaaga. Good morning, ma'am. Bati ko sa kanya. Nakita ko kay Elisa ang tunay na babae. Kahit bagong gising, maganda. Good morning din, sir. Natulog ka ba? Ang aga mo yata. Ganon talaga ang mga magsasaka, ma'am. Maagang nagigising. Magsasaka ka na ba talaga? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Ba't naman ako maawa sa sarili ko, ma'am? Ay naku, Otrib, tama na kayong biruan natin. Huwag mo na nga akong minamam at hindi naman kita estudyante. Halika, maupo ka muna. Titimpla ako ng kape. Total, maaga pa naman. Natapos ko naman yung lesson plan ko kagabi kaya pwede tayong magkwentuhan kahit na kalahating oras. Napangiti ako sa narinig kong yun kay Elisa. Inabot ko sa kanya ang dala kong gatas at tuyo. Salamat dito ha. Hindi ko to tatanggihan dahil paborito ko to. Nakangiting sabi niya bago tumalikod at tinungo ang kusina. Umupo ako sa bangko na nasa parang terrace nila. At inisip ko kung anong sasabihin ko kasi gusto kong samantalahin ang pagkakataong yun na maganda ang trato sa akin ni Elisa. Pagbalik niya ay may dala siyang 2 tasa ng kape. Ang sinasabi ko kanina, Otreb, ay yung mga kapatid mo puro magaganda ang trabaho. Ikaw ay magsasaka. Okay ka lang ba sa ganun? Dito ako masaya eh. Talaga ba? Masaya ka ba talaga? Sa trabaho ko, oo. Pero syempre sa buhay hindi pa kasi may kulang pa. Ikaw. Otreb, huwag mo nga sirain ang umaga ko, pakiusap lang.
Noon, Kuya Bono, ay natigilan ako. Sandaling namagitan ang katahimikan. Ang totoo, Elisa, nagising ako sa isang panaginip kanina at hindi na ulit ako nakatulog. Bangungot? Hindi. Si Berto. Sinuntok daw ako. Ha? Bakit ka naman sinuntok ni Berto sa panaginip mo? Ayaw niya akong sumuko. Sumuko saan? Wala. Huwag na yon. Hindi naman talaga ako susuko eh. Saan nga? Hindi ko pa rin siya sinagot, Kuya Bono. O Treb, ano na itsura ni Berto sa panaginip mo? Gwapo pa rin ba? Nakangiting tanong niya. Mga bata pa rin kami sa panaginip ko eh. Muli ay namagitan ng katahimikan dahil wala akong makapa sa isip ko na sasabihin. Ibang-iba kasi pag si Elisa ang kausap ko, Kuya Bono. Parang kailangan kong bantayan lahat ng lalabas sa bibig ko dahil ayaw kong magkamali. Mag-asawa ka na, Treb. 28 na tayo, isipin mo. Pag-graduate sa college ang anak mong panganay, 50 ka na. Kung 3 ang anak mo at the age of 50, 17 pa lang yung bunso mo. Pag-graduate siya, 54 ka na. Tamang-tama, pag-retire ka na. May mga trabaho na sila. Elisa, kung buhay pa si Berto, siya ba ang tatay ng mga anak mo? Oo, Treb. Mabilis niyang sagot. Hindi mo rin siya makalimutan, no? Malungkot niyang sabi. Siya yung pinakamabuting taong nakilala ko, Elisa. Sa mura naming edad bilang matalik na magkaibigan, ang dami kong natutunan sa kanya. Kung buhay siguro siya hanggang ngayon, hindi sana ako naligaw ng landas. Wala sana akong pinagsisisihan ngayon. Okay lang yan, Treb. Ang mahalaga, nagsisisi ka na sa mga mali mong nagawa. Habang buhay siguro ako magsisisi kung hindi ikaw ang mapangasawa ko, Elisa. Treb, makinig ka. May puwang na sa puso ko si Mateo. Huwag ka nang umasa sa akin. Ibaling mo na lang sa iba yung pagmamahal mo. Pasensya ka na. Masakit yun, Kuya Bono. Akala ko maganda ang simula ng araw na yun dahil kasama ko ang mahal ko bago pa sumikat ang araw. Ngunit nagkamali ako dahil hindi pa ako nag-aagahan ay alak na ang kaharap namin ni Kuya Efren at Kuya Marshall. Hindi ako yung nag-aya ng inuman kundi si Kuya Marshall na magdidiwang ng kanyang birthday noon. Ngunit wala daw siyang budget kaya't kami lang ni Kuya Efren ang paiinumin niya. Kaso mabigat talagang kalooban ko noon at parang gusto ko talagang umiyak. Parang sasabog kasi ang dibdib ko dahil sa kabiguan ko kay Elisa. Dahil dito ay laging napapataas ang tagay ko at bago pa mag 11:00 ng umaga ay may amats na ako. At akala ko kalasingan ko lang nung makita ko ang mukhang kahawig ni Berto na nakangiti sa akin habang humahakbang palapit sa amin. Pero kinusot-kusot ko pa ang mata ko at hindi ko inalis ang titig ko sa kanya. Yung peklat sa gilid ng noo niya naroon din at kitang-kita nga dahil kalbo pa rin si Berto noon. Berto? Tol, ako nga to. Pati ba naman ikaw akala mo patay na rin ako? Noon ay tumayo ako, Kuya Bono, para hawakan siya pero niyakap niya ako. Tangina tol, miss na miss kita. Narinig kong sabi niya habang kayakap ako at ewan ko, Kuya Bono, kung bakit bigla na lang humagulgul ako ng iyak. Tuluyang kumawala sa mga mata ko yung mga luhang kanina ko pa pinipigil umagos. Naanod daw ng tubig baha sa ilog si Berto noon pero may nakapitan siyang troso. Tapos sa gawin ng pangalawang baryo ay nakaabang pala ang grupo ng uncle niyang taga doon kaya't nasagip siya. At dahil wala na raw silang bahay kasi naanod ng baha ang bahay nila dito,
ay hindi na sila bumalik. At makaraan daw ng 2 araw ay nagpunta na sila ng Maynila at doon na tumira. Sa kapatid ng tatay niya hanggang sa makabili sila ng sarili nilang bahay sa squatter. Ayon sa kanya, naging mahirap daw ang buhay nila sa Maynila dahilan para magsikap at magsipag siya. Nagtitinda daw siya ng yosi at balot sa hapon hanggang gabi at sa umaga ay pumapasok siya sa eskwela at tuwing araw ng Sabado at Linggo, umi-extra siya sa car wash. Hanggang sa makatapos siya at naging ganap na civil engineer. Noong dumating siya ay may sarili na siyang kotse, Kuya Bono. Kasama niya ang nakababatang kapatid niya noon na si Michael na siyang kapalitan daw niya sa pagdadrive. Oo, nasabik ako sa aking matalik na kaibigan ngunit nalungkot ako dahil si Elisa ang mas higit niyang pakay kung bakit siya dumalaw. Maraming beses din daw siyang nabigo sa pag-ibig hanggang sa mapagtanto daw niya na baka si Elisa pa rin ang nakatadhana para sa kanya. Perfect kami tol, di ba? Teacher at engineer. Nakatawang sabi niya noon. Ngumiti ako kahit masakit. Masakit pero kaya kong tiisin kung para yun kay Berto. Total sila naman talaga noon pa. Hindi na ako umangal pa, Kuya Bono. Tumabi na lang ako at hinayaan sila. At pinagyaman ko na lang sa isipan ko ang sinabi sa akin noon ni Kuya Efren. Yung pagkakataong bumitaw at isipin na may inalaan ng Diyos para sa akin. Na mas higit pa sa inaasahan ko. Kaya lang hindi ko maiwasang mapaluha habang tinatanggap ko sa sarili ko na si Elisa ay hindi nakatadhanang mapa sa akin. Mas maganda sana ang kwento ang binabasa mo ngayon, Kuya Bono, kung si Berto o si Elisa ang nagpadala ng kwento, di ba? Kasi imagine mo, grade 4 pa lang sila nung maging sila. Tapos nagkahiwalay sila kasi akala namin patay na si Berto. Isa pa, pareho silang namulat sa mahirap na buhay pero pareho silang nagsikap at nagsipag para makatapos ng pag-aaral at maging titulado. Tama, di ba? Perfect nga sila para sa isa't isa. At puno ng inspirasyon ang kanilang kwento ng buhay. Tapos sa bandang huli, ikakasal si Elisa sa akin. Oo, Kuya Bono, sa akin. Hiniling ni Berto kay Elisa na ako ang pakasalan niya. Dahil hindi na pala siya magtatagal sa mundong ito. May taning na ang buhay niya dahil sa leukemia o cancer sa dugo. Hindi lang nahalatang nakalbo siya sa pagkikemo. Hindi lang nahalatang nakalbo siya sa pagkikemo kasi dati na siyang kalbo noon pa. Pero tinigilan na raw niya ang chemotherapy dahil wala naman daw nangyayari. Napakamahal pa. Nasasayang lang daw yung pera na dapat ay pantulong na lang sa mga kapatid niyang nag-aaral pa. Hiniling ni Berto na makasal kami ni Elisa habang buhay pa siya. Sige naman na, kahit maging best man lang iparanas niyo naman sa akin. Ganito ang lumuluhang hiling ni Berto sa amin ni Elisa noon. Amerikana kasi yung suot ko ng oath-taking namin eh. At ayaw ko naman na first time kong magbarong kapag nakaburol na ako. Kaya sige na, magpakasal na kayo at kunin niyo akong abay. Para first time kong magbarong pero sa kasal ng best friend ko at ng babaeng mahal ko. At isa pang hiling, kung ayaw niyang multuhin ko kayo, kung pwede, para hindi naman basta mabubura na lang ang alaala ko sa inyo. Kapag nagkaanak kayo ng lalaki, gamitin nyo naman yung pangalan ko. Okay lang ba sa inyo, ha? Tol, hindi ka namin makakalimutan. Kahit anong mangyari, hindi ka namin makakalimutan.
Minadali namin ang kasal sa simbahan, Kuya Bono. Pero bago yun ay tinanong ko naman si Elisa kung napilitan lang siya dahil yun ay hiling ni Berto. Napakasalan ako. Hindi, Otreb. Hindi. Alam mo nung mga bata pa tayo, sabi ko sa sarili ko napakaswerte ko dahil dalawang gwapo at mababait na lalaki ang best friends ko. Crush na rin kita noon kaya lang mahal ko si Berto. Nawalan lang ako ng gana sa'yo nung magbarkada ka kina Brian nung high school tayo. Pero nung nagbago ka, humanga ulit ako sa'yo. At yung tungkol kay Mateo, ang totoo, wala akong damdamin para sa kanya. Sinusubukan ko lang talaga kung gaano ka kaseryoso at kadeterminado na mapasagot ako. Pero ang totoo, mahal na rin kita. Pero kung hindi nagkasikit si Berto, siya pa rin ang pakakasalan mo. Oo, Treb, siya pa rin. Okay lang. Tanggap ko naman yun kasi the best naman talaga siya. Pero tayo siguro talaga nakatadhana, Treb. Oo, nakakalungkot lang na kailangan niyang mawala. Pero habang buhay ko siyang pupurihin at pasasalamatan, Elisa. At habang buhay kong ipagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng isang tao na kagaya niya. October 18, 2017 noong magpakasal kami ni Elisa, pero halos walang tigil kami sa pag-iyak. Lalo na nung magmarcha ang best man. Halos lahat ng tao umiiyak dahil alam nila yung kwento namin. Yung kwento ni Berto. March 9, 2018 noong sumalangit si Berto. Nagpunta kami ni Elisa sa Maynila noon at hindi kami umuwi hanggat hindi siya nalilibing. Sa ngayon, Kuya Bono, ay may dalawa na kaming anak ni Elisa, kaya lang pareho namang babae pero umaasa pa rin kami na mabigyan kami ng anak na lalaki. Madali lang namang gumawa tsaka enjoy pa. Pero pansamantala ay ako muna ang gumamit sa pangalan ni Berto sa kwento kong ito. Napansin nyo naman siguro, binaliktad ko lang. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Otreb. Otreb at Mami Lisa, hayaan niyo na akong maniwala na ang inyong relasyon ay pangmatagalan, panghabang buhay at tigib ng pagmamahalan. Dahil meron kayong isang Berto na isinaalang-alang. At binabati ko kayo at maraming salamat sa magbabahagi ng inyong kwento dito sa DKB Dear Kuya Bono. At sa mga kahugot nating abangers, ngayon lang siguro nangyari na magkasunod yung ating uploads. Pero kung sakali man matagal tayo bago mag-upload, sana ay mag-abang pa rin po kayo. Nagkataon lang na hindi po tayo gaanong busy sa ngayon. So again, maraming salamat at tumutok lagi, mag-abang lagi ng kwento dito sa DKB Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Ingat kahugot, God bless and keep safe.